Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay November 9, 2024, Sabado. At ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Ezekiel chapter 47 verses 1 to 2, verses 8 to 9, and verse 12. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan, hanggang dagat na patay. Pag abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawala ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Maligayang kapistahan po ng pagkilala at pagkakatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano doon po sa Roma. At kumbaga ngayon po ay sineselebrate yung ika-1,776 na 77 taong anibersaryo ng Archbasilica na St. John Lateran. Isa ito sa apat na tinatawag na major papal basilicas doon sa Roma. So hindi pa man ako nakakarating doon, pero doon po sa Roma ay matatagpuan itong apat na major basilicas. Itong St. John Lateran Church o Basilica ay itinatag pa ito ng panahon ni Emperor St. Constantine the Great, na ang pinakaunang Kristiyanong naging emperor o emperor na naging Kristiyano. So 313 yung nung simulan nitong itayo. At dito po ay nakasulat dito na ito yung the mother and head of all churches doon sa Roma, at hindi lang sa Roma kundi sa buong mundo. So ito yung pinaka luklukan, ito yung pinaka cathedral, kumbaga, kung saan si Pope Francis siya yung bishop dito sa basilica na ito doon sa Rome. Kaya maganda po na muli tayo ay mapaalalahanan ng kahalagahan po ng paggalang, pagkilala sa mga simbahan. Kaya nga sa ating pong unang pagbasa ay binabanggit dito na ang simbahan una ay source of life, daluyan ng buhay. Dito, kumbaga, dito nagmumula ang buhay na nagbibigay sigla sa mga tao. Kaya sumisimbolo ito na may bumubukal na tubig, at ang lahat nga ng maagusan ng tubig na nagmumula dito ay nabubuhay. Kahit nga patay na ay nabubuhay pa at nagiging masagana ang mga madaanan nito. Ganun po pinapaalala sa atin sa pagdiriwang na ito, na bigyan natin ng importansya, pagkilala, na kung tayo po ay pupunta sa simbahan, sana nakakakuha tayo ng buhay, napapagkalooban tayo ng biyaya. Ibig sabihin nun, yung paanyaya sa atin, ingatan natin ang simbahan.
pangalagaan natin ang simbahan. Bagamat tayo po ay mga makasalanan, ay inaanyayahan pa rin tayo magtungo, dahil nga dito rin nagaganap ang paglilinis sa mga taong may sakit, dulot ng kasalanan. So, purify tayo. So, kung tayo man ay pupunta sa simbahan, sikapin natin na hindi tayo ang magiging sanhi ng pagkasira nito o kaya ng pagdulot ng karumihan dahil sa ating mga pagtatalo-talo, pag-aaway-away. Lahat naman ay gusto lang maglingkod sa simbahan, pero nagiging para bang yung atmosphere lahat galit, lahat ay nakasimangot. So, hindi nagiging welcoming yung presence ng simbahan dahil sa mga taong nagpupunta dito o mga naglilingkod dito. Kaya nawa sa araw na ito ng pagdiriwang na ito ng kapistahan ng simbahan ng palasyong simbahan ng Laterano ay muli magtulong-tulong tayo na maging malinis, maging banal, maging maaliwalas ang ating pong bawat simbahan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.